So literal na maghahabol sa iyo ang isang lalaki oras na ginawa mo ang mga tips na to. Yes, mga kamamay. Yung iba dyan nagtatanong may chance pa kaya na habulin ako ng isang lalaki kahit na magkaaway kami? Okay, iniisip ng iba na ganon. Habulin pa rin kaya ako ng isang lalaki kahit na magulo na ang aming relasyon? Okay, yung iba naman nagtataka o nagtatanong din, paano kaya ako hahabulin kahit na mahal naman ako ng isang lalaki pero gusto ko talaga yung hinahabol talaga ako. So kung ganyan yung mga katanungan ninyo, sige, pag-usapan natin to. Ibibigay ko sa inyo yung mga bagay na po pwede nyong gawin, i-apply, iparanas, iparamdam sa isang lalaki. Pero make sure at i-promise nyo sa akin na bawat tips o na bawat instruction na sasabihin ko is gagawin po ninyo. Sana po tapusin nyo hanggang dulo to at at the end of this video, pipili ulit tayo ng isang katanungan at sitwasyon na maaari nating bigyan ng love advice kahit papano makatulong tayo sa inyo. So much for this. Simulan na po natin kaagad. Kung nakapag-subscribe naman na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, simulan na po agad natin ito. So paano nga ba literal na hahabulin ka ng isang lalaki sa inyong relasyon? So number 1, lalong magpaganda kahit hindi pa kayo okay. Ito mga kamamay. Kapag kayo ay nag-away, nagkatampuhan, ang tendency kasi ng ibang mga girls dyan is magmukmok, maging malungkot, okay? Ayaw nilang harapin yung araw, gusto lang nila umiyak ng umiyak. Meron pa nga dito nag-comment, nagiinom pa Pag nagkalabuan, nag-iinom pa talaga Lasing na lasing pa Mega shoutout sa'yo kung sino ka man, kung mapapanood mo to. Pero mga kamamay, alam niyo po, kapag kayo ay nasa isang sitwasyon na hindi nyo alam kung ano bang meron kayo, o nag-aaway na kayo, o tipong nagkakasakitan na kayo. So sa ganung paraan mga kamamay, nandun pa rin naman yung pag-ibig Meron lang kayong mga bagay na hindi na pagkakasunduan, hindi nyo na pag-uusapan ng maayos, pero sa kabila ng mga bagay na yon, bakit hindi mo gawing mas mag-ayos, mas magpaganda kahit hindi kayo okay? Pilitin mo lang, subukan mo lang. Sige nga kamamay, subukan ko nga yan. Kahit hindi kami okay o kaya naman, kahit hindi siya nagpaparamdam sa akin, subukan ko nga yan. Magpapaganda ako, mag-aayos ako ng buhok. Subukan ko magpa-rebond, may pera pa naman ako, magpakulay ko ng buhok. Maging bago naman yung image niya o image mo pagdating sa kanya. So sigurado ako mga kamamay, pag gumanda ka, kapag mas nag-improve ka, kapag mas nag-ayos ka ng sarili mo kahit magkaaway kayo, hindi magtatagal ang away mga kamamay. Pipilitin niyang ayusin. Pipilitin kanyang isipin. Pipilitin kanyang habulin. Bakit? Kasi yung ganda mo, ibang klase. Baka mamaya sa pag-aaway ninyo, may mag-comfort sa yung iba. Hindi niya hahayaan yon. Mas maninimbang pa rin. Mas mangingibabaw pa rin ang pag-ibig niya sa'yo. At yung problema, at yung mga bagay na hindi niyo mapagkasunduan, sisikapin niyang, alam mo yun, ayusin. Sisikapin niyang sundin yung mga pakiusap mo. Kahit alam mo naman na, okay, na hindi ka toxic, makikinig yan. Pupunta siya sa tamang landas, sa tamang daan, para lamang bumalik sa iyo. Dahil yung pag-aayos nga, kahit hindi kayo okay, napakalaki ng maaaring impact niyan pagdating sa isang lalaki. Maaaring nandoon yung galit pa rin, yung tampo ng isang lalaki, yung pride ng isang lalaki, pero bababa at baba yun. Bababa at baba yun kapag nakita niya na gumaganda ka kahit magkaaway kayo. Kasi ang natural na nangyayari kapag magkaaway o merong away sa isang relasyon is lumosyang ka, pumangit ka, sumama ka, kaya dumedire-diretso yung away Pero kung gagawin mong magayos, maniwala ka, hindi magtatagal ang away ninyo. Susuko siya dahil nandoon yung takot niya na baka maagaw ka ng iba. Sa ganyang paraan, muling babalik ang pag-ibig ng isang lalaki at maghahabol siya sa iyo. So next, laging mag-ayos at paminsan-minsan i-post ito sa social media. Ito na nga mga kamamay, magkaaway man kayo o hindi, mag-ayos ka pa rin. Mag-ayos ka talaga. At paminsan-minsan mag-post ka sa social media. At pag dumating yung mga panahon, yung mga rainy days na magkaaway kayo, hindi kayo okay, tapos bigla niyong makikita yung post mo sa social media, sa my day mo,
Okay? Bigla niyo makikita na ang ganda mo, na ang sexy mo, ang puti mo, ang kinis mo, ang sarap mo. Malamang sa malamang mga kamamay, hahabulin at hahabulin ka niya. Lalo pat ang dami ng makakakita, tapos makikita pa ang dami ng comments, like, heart, love, o kung ano pa man dyan. Makikita niya ang dami ng comment, 100. Pag nabasa niya, wow, ganda, sexy, taga saan ka? Pagka ganyan ang mga comments, ang mga nakikita niya, malamang sa malamang, parang sinisilihan ang puwet niyan. Hahabulin ka niyan. Bakit? Ang daming nakaka-appreciate ng ganda mo. Which is, bakit magtatanong siya sa kanyang sarili na, bakit hindi ko ma-appreciate? Siyempre, kung ano yung majority, nakikita ng majority, sinasabi ng majority, susunod din ang kanyang isipan at puso. Ay, ang ganda. Ang ganda ng comments. Ang dami ng comments na ang ganda, ang ganito, ang daming interesado, tapos ako binabaliwala ko siya. So, susunod din yung kanyang nararamdaman. Hahabulin ka niya. Mas ma-appreciate ka niya kapag ka maraming nakaka-appreciate sa iyo. Kaya makakatulong ang social media, mga kamamay, kung medyo magulo ang inyong relasyon, kung hindi kayo habulin ng mga lalaki na yan, kung hindi ka ma-appreciate, ipa-appreciate mo sa iba, ipakita mo sa iba ang ganda mo, at makikita niya na siya lang ang hindi maka-appreciate ng gandang natural na meron ka. Kaya mga kamamay, mag-ayos, magpaganda, at paminsan-minsan lang naman, i-post mo ito sa social media. Yan ang isang paraan para habulin ka ng isang lalaki. Maniwala ka. So next, pigilan o i-delay mo muna ang pag-reply sa kanya. Ito na nga mga kamamay, sunod-sunod na yan. Once na hindi kayo okay pero nagpaganda ka, tapos pinost mo sa social media, makikita niya, malamang sa malamang, susuko yun. Lilipas lang ang ilang araw, andyan na yung mga messages niya. Andyan na yung kanyang mga chat, mga text, minsan may tawag pa. Pero gayon pa man mga kamamay, nandun na yung saya, nandun na yung kilig, nandun na yung pasasalamat mo sa akin na, aba, totoo nga yung sinabi ni kamamay, andyan na nga at nagpaparamdam, andyan na nga at muling bumabalik. Sabi niya, huwag ko muna raw i-entertain. Sige, tama, hindi muna ako magpaparamdam, i-delay ko muna. Magiging busy muna ako. Ngayon, ano ang sisik in sa isipan ng isang lalaki? Sisink in sa isipan ng isang lalaki na baka nag-e-entertain ka na baka kung sino-sino nang chinachat mo. Magulong utak kung ano-ano ang naiisip ng mga yan. At talagang isang lalaki maghahabol sa iyo, mangungulit sa iyo, baka puntahan ka pa niya sa inyo, sa bahay ninyo, para lamang suyuin ka niya. Sa ganyang paraan, dyan siya magsisimulang habulin ka. Maniwala man kayo sa hindi, pero ganyan ang tendency na mangyayari sa isang lalaki. Maghahabol, magkakandara pa para lang bumalik ka sa kanya. So next, sikapin mo na huwag kang maging sakit sa ulo. Yes, mga kamamay, para dire-diretso ang paghahabol ng isang lalaki at walang hadlang sa kanyang isipan at puso para habulin ka. Kailangan hindi ka sakit sa ulo. Kailangan hindi ka stress, okay, sa ulo ng isang lalaki. Kapag kaganyan ang sitwasyon o status mo sa puso niya, sa buhay niya, yung tipong okay ka, siya lang talagang hindi, malamang sa malamang, wala siyang option kundi habulin ka. Kasi high value ka. Kasi maayos ka. Kasi ikaw dapat yung ikinikip at iniingatan. Pero siya, bakit hindi siya makapokus sa iyo? Bakit kailangan pa niya maghanap ng iba? 'Di ba? Muling manunumbalik yung natabunang pagmamahal, muli siyang maghahabol kapag hindi ka toxic sa kanya. Pero kung kabaliktaran nito ang mangyayari, ang gagawin mo sa kanya, toxic ka kaya kanya iniwan. Sakit ka sa ulo kaya kanya iniwan. Dami mong problema kaya kanya iniwan. Dami mong utang kaya kanya iniwan. Sa palagi mo hahabulin ka niyan. Kahit mag-no contact rule ka, baka itaboy ka pa niyan eh. Kapag nag-no contact rule ka, baka nga matuwa pa yan eh. Kaya mga kamamay, huwag kayong maging sakit sa ulo. Huwag puro stress ang ibigay sa lalaki, huwag puro problema. Para sa ganun, pagdating ng araw, may alas kayo para habulin kayo ng mga yan. Okay? And last, huwag kang magdadalawang isip na mag-no contact rule. Ito mga kamamay, kung talagang isang lalaki matigas, sakit na sa ulo, at gusto mong habulin ka, tapos sabi ko nga, hindi ka toxic, hindi ka sakit sa ulo, subukan mong mag-no contact rule. Kasi mas pinipili talaga ng isang lalaki yung maayos. Pero kung alam nila na nandiyan pa rin kayo kahit magloko sila,
Nandiyan pa rin ang isang martir at tanga na kagaya mo. Kahit saktan ka niya, talagang hindi ka hahabulin yan. Alam niyo, nandiyan ka lang eh. Hindi ka mawawala. Kahit ano pang gawin niya, magloko, mambabae, magtaksil, nandiyan ka pa rin eh. May babalikan pa rin siya, pero kung malalaman niya, mauunawaan niya na maaari ka talagang mawala, lumayo kapag ka pinagpatuloy niya yung kanyang mga kalokohan ganon. Nandun ang takot niya. Nandun ang kaba niya na baka wala siyang balikan, na baka maiwan siyang mag-isa, na baka maghanap ka ng iba. Di ba? Kaya please, huwag kayong magdalawang isip na mag-no contact rule at iwanan yung mga lalaking yan kung wala naman silang ambag na maayos sa inyong relasyon at syempre sa buhay ninyo bilang isang babae. Kaya please mga kamamay, huwag kayong matakot na mang-iwan kasi manghihinayang ang mga yan sa isang high value babae kapag ka naiwan silang mag-isa. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na kailangan nyo pong gawin sa inyong relasyon upang literal na maghabol ang isang lalaki sa inyo. And sabi ko nga, pangako ko sa inyo, at the end of this video, pili ulit tayo ng isang sitwasyon na maaaring bigyan natin ng pahapyaw na advice para kahit paano makatulong tayo. Ito, galing kay Jeremy Nitz Soriano, medyo mahaba-haba to. Kamamay, pwede po bang magtanong, may nagkakagusto sa akin pero yung mga galawan niya, di ko maintindihan. Oo, nag-no contact rule siya pero ganun pa rin siya sa akin. Oo, medyo hinahanap pa rin naman niya ako. At ako naman ang sumubok ng di magpakita sa kanya. Okay? Ang tawa ko lang, para bang hindi siya makatiis hanggang sa ang dami niyang nakikita dito ng mga mararaming chicks. Minsan nakakabuisit siya. May time na tinitiis ko rin siya, ganon. Okay, ganon din ako minsan. Di rin na makatiis sa kanya, pero kung minsan siya naman pala yung di marunong magtiis. Pero di pa siya umaamin. Bakit ba parang ang hirap sa kanya na umamin? Oo, meron din siyang girlfriend, pero para bang pinaglalaroan din niya. Cheater siya, oo, grabe, pagkahilig niya sa babae. Okay? So kapag ka ganito yung nakilala mo at nagpapakita siya ng motibo na parang gusto ka rin niya pero nasa loob siya ng isang relasyon, ang advice ko lang po sa inyo mga kamamay is mag-ingat kayo sa mga lalaking ganyan. Hindi lang po lalaki, may mga babae din pong ganito. Yung tipong nakikipag-flirt sa iba while nandun sila sa loob ng isang relasyon. Hindi po ito green flag. Okay, sa totoo lang, red flag po ito. Pag po ganyan ng isang lalaki, malamang sa malamang, sabi mo nga, sa'yo na nanggaling, cheater to, babaero to, masakit to sa ulo. Huwag niyo pong baguhin yung ganyang klase ng lalaki. Kasi ang cheater ay cheater. Ang manloloko ay manloloko. Kung pipiliin niyo yung manlolokong ganyan at pipilitin niyo at sisikapin niyo magbago kuno, mahihirapan kayo. Gusto niyo ba yung, sa bagay, kung gusto niyo yung thrill na ganyan, hindi ko kayo po pwedeng sisihin. Go for that guy. Pero kung kayo ay yung babaeng ayaw ng sakit ng ulo, huwag kayong pumili ng ganyan. Yung tipong, if i-flirt kayo kahit nasa loob sila ng isang relasyon, di ba? Kung matino yan, kung maayos siyang lalaki, i-give up niya yung kanyang girlfriend at pipiliin ka kung talagang ikaw yung gusto. Ganun po ang matinong lalaki. Hindi yun para pagsabay-sabayin kayo. Sige nga, tatanungin ko kayo. Gusto nyo rin ba na mangyari yon? Yung ginawa niya sa kanyang girlfriend para lang sa ibang babae? Halimbawa, ikaw yung girlfriend niya. Gusto mo ba na habang nasa loob kayo ng isang relasyon o habang kayo pa is nakikipag-flirt ang isang lalaking jowa mo sa iba? Di ba hindi mo gugustuhin yon? At kung matino ka rin babae, dapat alam mo yon. Dapat handa kang umiwas. Ang akin payo lang, ayaw kong i-sugarcoat kayo sa matatamis na salita para lang mapangiti. Ang sa akin dito, kailangan yung magising sa katotohanan. Yung mga pagngiti ng isang lalaki sa inyo, yung pagpapakita ng motibo, huwag kayong mabibighani sa ganyan. Kasi delikado yan. Delikado. Mahirap yung hahabol-habol kayo sa isang relasyon na hindi kayo sigurado. Baka mamaya makuha kayo. Makuha lang yung katawan ninyo, tapos, di ba? Ma-touch kayo sa kanya, tapos ang dami niyang sabit, sakit sa ulo. Ayoko na maging ganun kayo mga kamamay. Mahal ko kayo, kaya binibigyan ko kayo ng advice na ganito. Kaya please, yung nakilala mong lalaki, hayaan mo na siya. Hanap ka na lang ng iba. Yung seryoso, yung maayos, yung hindi babaero, yung hindi sakit sa ulo.
mas magiging masaya ka dyan. Mas masarap mabuhay at magmahal kung wala kang inaapakang tao. Mas masarap pumasok sa isang relasyon na wala kayong sinasaktan o wala kang nasasaktan o naaapakan. So, yun lang ang aking piece of advice. Okay? Mag-ingat po. Mag-ingat sa mga matatamis na salita, sa mga pangako ng mga lalaki. Mas maganda, linisin muna niya ang pangalan niya. Kung gusto ka niya, i-give up niya yung isa, saka mag-focus sa iyo. Yun ang advice ko sa iyo. Okay, so mga kamamay, kung may mga katanungan din po kayo, may mga gusto rin kayong liwanagin, linawin na sitwasyon, nakagaya ng mga nagtatanong sa atin, huwag po kayong mag-alala. Handa ko pong timbangin yan at bigyan kayo ng kapirasong advice para lang kahit paano maging maliwanag ang inyong isipan. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at i-comment na rin ang inyong sitwasyon sa ibaba. So, paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal na mahal ko po kayo. Paalam.